Maituturing lamang na survey at hindi study ang naging paraan ng DOH kaugnay ng resulta ng pag-aaral ng Department of Health sa paggamit ng auto-liquefied petroleum gas. Ito ay ayon kay Philippine National Taxi Operators Association President at Quezon City Councilor Anthony Bong Suntay. Lumilitaw na random ang ginawang pagkuha ng mga driver at saka isinalang sa pagsusuri. Mas mainam ang controlled study o sumuri muna ng mga driver umano bago sinimulan ang pag-aaral at tinignan ang kanilang kondisyon bago muling sinuri matapos ang 1 o 2 taong exposure sa auto-LPG para makita talaga ang nagiging epekto nito. Una nang lumitaw sa pag-aaral na ginawa ng Rapid Assessment for Monitoring Exposure Risk in Conventional and Alternative Fuel Use among the Public Transport Sector Study sa pakipagtulungan ng University of the Philippines National Poison Management and Control Center na mapanganib sa kalusugan ang madalas na exposure sa auto-LPG. Matagal nang napapaulat na marami ng taxi drivers ang nagrereklamo ng pagkahilo, sakit sa ulo, lightheadedness, paninikip ng dibdib at panunuyo ng lalamunan. Lumabas sa pag-aaral na mas marami umanong carbon monoxide level sa dugo at hydrogen sulfide na parehong lason at masama sa kalusugan. Samantala, iniendorso na ng 2 komite sa Senado ang pagsasabatas ng panukala ni Senadora Miriam Defensor Santiago na anti-EPEL bill. Sa bill na iniendorso ng Senate Committee on Civil Service at ng Committee on Public Works, bawal ang litrato, logo, pangalan o initials ng mga politiko mula sa mula hanggang sa matapos o makumpleto ang isang pampublikong proyekto. Kapag tuluyang naging batas, ay pwedeng ipabaklas kaagad sa DPWH ang mga karatula ng mga EPAL na politiko sa tulong ng mga pamahalaang lokal at ng MMDA. Sa substitute bill ng 2 komite na pinamunuan ni Senador Bong Revilla at Senador Antonio Trillanes, walang itinakdang parusa sa bill. Gayunman, pwede pa rin makasuhan ng administratibo ang mga tauhan ng DPWH at LGUs na mabibigong baklasin ang mga karatula ng mga EPAL na politiko. Matatandaang iniakda ni Santiago ang anti-EPAL bill sa paniniwalang highly unethical ang angkinin ng isang politiko ang proyektong ipinagawa mula sa pera ng taong bayan. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik TV Newsbreak makalipas ang 1 oras. Ako po si Audrey Goriseta.